Good morning! Good morning sa inyo tanan. So, kumusta ka mudra? No? Habang nagkakape ka muda, eh, pasalamatan gid no bisan sa sa gamay lang oras subong aga ang inyong presensya, ang inyong pagpamati sa sining buluhaton. Amen. So, pasalamat man tayo no, hapon sa mayong serbisyo sa church, no, sa Baguio Church. We thank God for sa iyang alagad nga hatag sa aton sa mga pulong nga nagapabaskog sa aton kalag, nagapakaon sa aton kalag nga kita gid na bless kag madamo man no nga mga katawhan because we hear the word of God again, and also we've been justified by the name of Jesus. And we thank God for miraculously heal no? Each and every one of us, no? Hindi lang sa physical, kundi pati sa spiritual na bahin. And we were victorious sa sinakang mga panahon, no? And hangtod karon, no? Because of the being good no sa pagkamayos ng Ginoo no? sa atong tanan no kinabuhi. So sa liwat, kumusta ka mo tanan? Good morning once again, Luzon, Visayas, Mindanao. We are now officially live no sa Facebook. So salamat no sa whole week na gitagaan na sa Ginoo sang dihog no sa mga pulong. And also, He anoint us to preach His Word. So for this morning, I'm gonna read sa inyo sang yaman nga mga pulong again. Ini mga pulong maghatag man sang kaayuhan sa aton nga kinabuhi, sa adlaw, sa aton mga decision making, sa aton nga in time of ara kita sa problema, in time nga ara kita sa trouble, kung ara man nga ano man ato ginabatyag sa aton nga lawas. So ang Ginoo gid pamuhat sa through sa iya mga word, and then ma-establish ang aton nga faith, and most especially ang iya presensya no dragi nato makuha kag dragi na mabatyagan naton ang healing sa aton nga Ginoo through our Lord Jesus Christ. So, before anything else, without any further ado, so we will go on to the Word of God and also pray muna tayo. Julie Nusaid na. Hello, Pastor Dudoy. Good morning. Kag sa tanan watching from Kuwait. Papauli pa lang halin sa work. So, thank you, salamat na sa pagtanaw na sa sining tawag sining live streaming by sa pagsamyaw sa pulong sa Ginoo. Salamat na may the Lord bless you and protect you sa imong trabaho, bisan diin man manuman pagatandugon sa imong mga kamot. The Lord will going to bless, increase and multiply, and also divine protection every day of your life, and even kung ang mga pamilya mo ari man diri sa Pilipinas, may the Lord will extend His hands sa ila, and also bless them, and also protect them adlaw-adlaw, and also provision and supply. So there is nothing is impossible to our Lord Jesus Christ. Sige gani if you believe. So the most important thing is our faith to Him. Amen. So tuloy tayo. Pray tayo. Lord God the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory sa sininga kaagahon Ginoo. Lord, kami nagapasalamat sa imo kaayo sa among kinabuhi. Lunes pa lang adlaw. We lift up your name, we glorify your name, we bless your name, Lord. We give you thanks and praises for the whole week na ikaw mag-provide sa amon sa provision, sa mga supplies, sa mga panalangin, and also divine protection
and also we only rely unto your word, Lord. Salamat, Lord, sa mga promesa mo, pati sa imo mga pulong. Salamat man, Lord, sa imo anointing. Now, for this morning, anoint me, Lord, with the power of the Holy Spirit, and also deep wisdom and understanding and knowledge through your words. And bless me, Lord, as I'm going to preach your word for this morning, for sa madali lang ang panahon. And also anoint also all the ears of thy viewers, Lord. May ikaw, gid Lord, mag-bless sa ila. Kag ikaw, gid Lord, magatandog sa ila na tagipusoon, and let your word goes through in their mind up to sa ila na tagipusoon, Ginoo. Na ila, Lord, maintindihan kag ikaw, gid Lord, with your presence, ikaw, gid Lord, maga-open sa ila na huna-huna, Ginoo. Buksi ang ila huna-huna, Ginoo. Salamat, Ginoo, kag ila gid makita ang imong mga buhat sa ila kinabuhi. Lord, salamat tuwa kag ginabalik ko gid tanan dungog kag himaya adira lamang sa imo. In Jesus name I pray. Amen. So, salamat sa aton Ginoo nga siya gid nagapamuhat bisan sa subok pa lang nga sa subong nga oras. So, kapian na ita, no? Kay mag-ulang mo bugtaw. So for this morning, it is about the teaching, Jesus teaching on prayer. So our text, the whole passage, it is about in Luke chapter 11, verse 1 to 13. So, ito po yung text natin, yung passage natin for this morning. So I'm gonna read every, literally, and din po nakasulat. So, I'm going to read this one and also not to expound, sa gamay lang, na wisdom maginhatag sa Ginoo sa aton. So, amen, Pastor Jolene Nozaid na. So, thank you, sa imong presensya. Kag sa tanan pa, nga magatanaw, kag sa sunod pa, nga magatanaw for this Word of God. So, silingan Jesus teaching on prayer. One day, Jesus was praying in a certain place or a solitary place. Yun po ang ginagawa ng Diyos every time, bago siya mamuhat o kahit after siya mamuhat, He looked for a solitary place or a certain place nga mag-pray. Maskin ara pa ang iyang mga disciples kaupo diya, he looked for a certain place nga mag-pray siya. Kag iniyang nakita sa mga disciples sa iya. They see this itong bagay na to. Kung saan nauhaw sila for so many times nga nagakaumpod sila sa atong Ginoong Hesukristo. Wala nato nakita, wala nato nabasa nga nagapray sila before sila mag-work, before sila mag-isda, sa pagpanawag sa Ginoo sa ila. Wala gid sila ga-pray. Or even, because they rely only for what is in the law. Grabe ang ila pagrespeto dito sa mga para sa iyo, sa mga eskriba. Amen. Kag dito lang ang heart nila sa temple. Hindi nila gina-practice na. Pero Jesus Christ, amen, before siya go on to His ministry, He fast and pray. Kag dila pala nga daan, gidaog na ang panulay. Amen. Ang pag-ano sa iya, tawag sini, sang siyagin tempt ni Satan, sang enemy. So, he overcome ang inakabagay through by nag-ano sila amo na ang enmity or war nga ginatawag nga gipropesiya sang atong Ginoo dira pa lang, it is a battle between spiritual kabutang spiritual nga mga opposition and also nga mag-abot gid ang spiritual na kung sa diin ang pulong sa Ginoo, ang iya promesa sa iya katawan. Nakita tanan iya gid nga pagdalon, nga iya tanan nga gusto niya madalagin sa iya nga himaya. So this is now the plan of salvation. This ministry
wala sing katapusan. Amen. So, tanan kita, nakabati kita, mayara kita mga pastors, mayara kita evangelist, they were our shepherd, no? Tending the sheep. Pero pag-abot sa panahon, hindi pa magbalik ang Ginoo, mayara naman siya ibulos ng mga shepherd or pastors who will going to tend, no, ang ina ng mga shepherd, nga iya nga mga katawhan. Which is ang pinaka-importante gihapon, hindi lang naman ang shepherd hindi lang naman yung mga pastors, yung mga evangelists. Even, no, ang pinaka-importante sa Ginoo gihapon tanan kita kag ang mga tao, no, ang mga Israelites, ang man tong importante sa iyang mga katawan. Bisan pa man sa aton sa mga adlaw o sa una pa, katong mga viewers naton nga they were allowing, no, the Lord Jesus Christ, no, His presence nga ilaman makaplagan. So, what is really the objective or layunin ng mga ganitong klaseng buluhaton? It is about you, because God wanted to reach out you, to all the viewers sa tanan mga magatanaw. He wanted to bring His words in you because He loves you so much. Amen. So, tuloy tayo. When He finished praying, one of His disciples said to Him, Lord, teach us to pray. Maski ako, so hindi ko kabalo mag-pray, kaya hindi makita ko, wala, no? I'm just an ordinary person, ordinary yung nagyapon na. We are doing only itong mga bagay na to, which is God called us, no, sa sining mga butang. Okay, nakita natin nga silingani, when you obey, God will going to bless you. So, no, sa iyang mga sa sining pumuhat, pasalamat sa Ginoo nga ang Ginoo nag-bless sa aton, no, nag-protect sa aton. So, sabi niya, Lord, teach us to pray just as John told his disciples. So, kapila kumanay ka mga pinudri, no, kay Lola, Lola Kuntian. Kasi once na kami kumakain no, sa tanghali lang kami kumakain. No, pag magkaon kami no, talagang damo-damo gid, no, for the whole day. So, mamaya naman kami pagkain. So, sabi niya, He said to them, when you pray, say. No, nagkaroon ng uhaw ang ilang nakalag, no, sa ginabuhat sa aton Panginoong Jesucristo. Because if you will going to pray first before ka magbangon or going to work, after your work, so before you work, magkaroon ka ng pray, matingala ka nga the face of God or His glory, no, ara sa imo. That's why sometimes matingala ka, yung mga boss mo, yung mga kaupod mo sa trabaho, iba yung treatment sa iyo, no? Because of the glory of God. It is not in your own. And in praying, dira ka maka-gain, no, rewards and strength. Sometimes aburido ka. Sometimes hindi mo naintindihan. Pero, no, ito, amo niya ang aton niya dapat intindihan. In times nga ara yung faith sa aton, especially, no, bago pa lang kita, no, ang daming testing, ang daming ginagawa, no, ang enemy, no, para matabunan yung prayer natin dahil ayaw niya . So there is a war, no, in our, no, doon ang war sa ating mind, doon yung battlefield. But as being a Christian, a believer, no, we should overcome all those things, no, through prayer again. Through prayer and asking help to our Lord Jesus Christ. Amen. Hindi lang yan, no? Kung masyado ka ng lubog, masyado ka ng nakakapagod na yung trabaho mo, no? After, no, dyan ka pa lang sa sasakyan, you pray also. Or, dumating ka sa bahay mo, no, alam mo, pagod ka na, gusto mo na mag-umupo, gusto mo na matulog. But sabi nga dito, no, sa ating passage, He looked for a certain place, no, and pray. Kaya nga doon sa bahay natin, dapat meron tayong doon, kahit na maliit lang, no, na dyan tayo nagpipray parati. Ako dati, maliit lang yung yung aming
ginarentahan. Doon lang ako nag-pray sa likod sa sa puwertahan, no? Sa likod sang door, no? Until such time na nakaugalian mo na yan, it is a secret place, no? No, secret place yan, sikrito mo yan dyan, na dyan mo nilalahad-lahat yung mga maggusto mong sabihin sa Diyos, doon mo sinasabi sa Kanya. No? And that place, no, a secret place, dyan mo nilalahad, dyan mo sinasabi, no, ang mga lahat ng mga gusto mong sabihin, because gusto ng Diyos makinig nasa atin. Alam mo, no, gusto lahat ma-bless. Gusto lahat ng blessing, gusto lahat ng favor, gusto lahat ng tao. Kahit sino man, gusto niya yan. Pero, we need to have, no, mayroon dapat communication. We need to get near, no, and also to create, no, a good relationship, no, to our Lord Jesus Christ. That's why we need to connect and also to communicate, to have a conversation with Him through kneeling kneeling, no, and prayer, in prayer. So, nagkauhaw din sila, and then sabi nila, He said to them, when you pray, sabi ng ating Panginoon, kung magdasal kayo, dapat ganito yung gawin nyo. So, Father, hallowed be your name. So, first, kasi una pa lang, masyadong mabigat yan. Parang hindi pa tayo konektado. We need to hallowed be your name. Father, hallowed be your name. We need to praise God, worship Him. Amen. No? We magnify His name, glorify His name, we lift up His name, because you are addressing, no, hindi sa presidente, no, hindi sa mayor, no, hindi sa barangay captain, hindi sa boss mo, hindi kung sino man ay yung may pinakamataas na posisyon or katungkulan sa gobyerno or even in a company or someone else na talagang kilala. No, hindi po. You are addressing to a great God, King of Kings and the Lord of Lords. No, and He has all the power and authority. Amen. Heaven and earth. Kung sino man yung tao na yon na binigyan ng Diyos ng time or possession, or sino man yon yung may pinakamataas na katungkulan, yung kanyang time dyan ay madali lang. Hindi naman forever yan. Amen. So, mas mabuti na yung ating pinipray, na yung ating Panginoon, na tinitingnan lang natin. So, people there, no, in that position, no, kung mayroon kang relationship sa ating buo yung iyong relationship, no, they will, no, become a blessing to you. Gagamitin sila ng Diyos na magiging blessing sa iyo. Amen. Ganun ang Diyos. That's why every morning or every evening before going to bed, we need to worship God. We need to be connected, no, in His presence. So hallowed be your name. Your kingdom come. Dapat yung kanyang presensya maghari sa atin. No? Sa atong talipusoon. No? Amen. So, sa atong kinabuhi. You should always pray. No? No? To our family, to our children, or to the people surrounds us, to our neighbor. Hindi lang yan, hindi lang sa mga neighbor natin, even to our enemy. Sabi niya na love your enemy. Amen. So, give us, no, each day. So, it's telling us each day, every day. Amen. Our daily bread. So, it is now. It is now after our worshiping God and also connected to Him, that His kingdom, no, nga magkari sa aton, no, nga aton gid makaplagan His presence. Amen. Now, mayroon na tayong petition sa Kanya. We need to ask kung anong gusto natin. So, no, this is now the time we ask Him for provision, for blessing, for healing, for favor, no, for supply, for divine protection sa atong kinabuhi. Sili niya forgive, no, give us each day our daily bread.
sang amon mga panginanglanon, sa adlaw-adlaw. Amen. And forgive us our sins. But we need to ask forgiveness sang aton mga sala. Because we are sinners. Makasasala ta. No? And for we also forgive everyone who sins against us. Kag kita man magpasaylo sa aton mga sala. Magpasaylo man sa mga tao nga nakasala sa aton. Amen. So, ina ang gusto sa Ginoo kay bago naton madawatan ang ina ng mga petition naton sa iya. We need to cleanse our heart. Amen. Para iba yung humingi ka sa Diyos na may pagpasalamat, na mayroong saya sa iyong puso. Na walang bahid na meron dyan, kundi punong-puno ka ng kanyang presensya, punong-puno ka ng forgiveness, punong-puno ka ng pagmamahal, and joy there. Kaya, hingin mo yung mga bagay na yan. Hingin natin yung mga bagay na yan na mayroong saya sa ating mga puso. Amen. Dahil yun ang pinakamaganda. Kasi, if we were going to ask and seek and also knock at the door of our Lord Jesus Christ, the door of His heart. I mean, sometimes hindi natin makuha because andyan tayo sana hindi masaya andyan mayroong pang bitterness, mayroong ka pang galit dyan sa iyong puso. We need to forgive other people. That is the most important thing. Kaya, masarap ang buhay araw-araw. Every morning, every day, matulog ka, magbugtaw ka sa aga. Napakasarap ng buhay kung wala kang bahid dyan sa puso mo, wala kang dalan-dala na anger, ng bitterness, or mga grudge, ano pa na, na mga butang. Kung may mga utang man sila sa imo, or may ginhambal man sila sa imo nga hindi maayo, or something, may gi-accuse man sila sa imo nga hindi maayo, or something, may ara ka nabatian, or something, bisan pa man ang imo nga pinakamalapit sa imo, he betrayed you, or something, ang inakamabutang. You have to let go and let God. Because God is in control. It is always, there is always a testing and trial sa atong mga faith. So the most important thing, i-overcome natin so that nandun na tayo sa next level. Just like nga sabi nga na yung aeroplano, ang pinakamahirap, yung mag-ano pa lang siya, mag-approach pa lang siya na magpataas. Di ba? Amen. So, pero kung andun na siya, nasa taas, amen, napakaganda na. Smooth lang pag doon ka na sa taas. So, makita mo na lahat, na-overcome mo na lahat. Especially kung doon ka sa may mga aeroplano, nakasakay ka dito sa aeroplano, you were, parang nakadistansya ka doon sa ibaba. Which is makita mo lahat ng lupa, ng mga bahay, o kung ano doon. Na alam mo, ang daming problema banda doon, maraming ganito. That's why even, nandun ka lang sa taas ng mountain, makita mo ang lahat. Something that you are conquer all. Amen. So, ganun din. So, ganun din, sa ating faith. Dapat tumataas yung faith natin. Sometimes, kasi yung sometimes hindi natin maintindihan kung nandun tayo sa mga problema, nandun tayo, maraming nagsasalita against us ng hindi maganda, and then we keep on justifying ourselves para lang masabi sa iba na hindi ako ganyan, hindi ako ganito. Mas lalo lumalala yung sitwasyon. Mas lalo mo lang pinapahaba yung istorya. At lalo ka naghahaboy sa mga butang, lalo mo ginahaboy, ginasiraan ng ibang tao, mas lalo ikaw mismo ang iyong buhay ay mailalahad yung buhay mo na hindi maganda.
Ah, kasi maghahanap din ng butas. Yung ibang tao. So that's why, no? So, in faith, we need to overcome all those things. Kaya, let us make our mouth shut and pray to God. Because He is in control. Alam mo po, yung experience ko, alam mo, ganun tayo eh. Masama tayo. Madali tayong mag-react sa mga salita ng ibang tao. Sometimes nga, ang mahirap lang, kung mayroon ka ng relasyon sa Diyos, and then, you exercise, yung faith na yun, yung mahirap lang kung masaktan ka. No? At hindi mo naman masabi, but if you kneel down and pray, and starting to curse, yun ang mahirap. Kasi nga, in the time of Jehoshaphat, when the enemy wanted to invade ang ilang lugar, and then they cried out to the Lord, and then they fast. Anong ginawa sa mga kalaban nila? Pinatay sila lahat ng Diyos. Wala silang ginawa. It is the hands of God. Destroy all their enemies. Nag-merge pa yun. Yung ilang nasyon, 3 nasyon or 4 na nasyon yun. They were all died because of the favor. Because of what? Because they prayed to God. At because mayroon silang relasyon. They were the chosen people. That's why, if you keep on praying, alam mo, maraming problema. Andyan yung problema, lahat naman may problema. Pero if you keep on praying, at hindi mo na tinatanggap yung mga sinasabi ng ibang tao, because sometimes, hindi ka pagod sa trabaho, hindi ka physically pagod sa trabaho, pero napapagod ka. Ang iyong isip at ang iyong kaluluwa kung papansinin mo yung mga sinasabi ng ibang tao. Amen. Kung yung mga problema na sinasabi nila, pag tinanggap mo yan, mas lalo ka mag-stress. Hindi ka pa, pumupunta ka pa lang sa trabaho, stress ka na eh. Amen. Lupay-pay ka na eh. Kasi your spirit is weak. Pero, if you keep on praying and ask wisdom about all these things, alam mo, bibigyan ka talaga ng Diyos ng power. Through prayer, hindi power na si Superman o sino na. Prayer there inside of your being. Hindi mo napansinin yun. Ang papansinin mo na ngayon is the Word of God, His presence. Because He will going to show you His works and wonders. Amen. Kaya ang mahirap lang, pag masyado kang nasaktan, and then you prayed, sabi ko nga kanina, and then you ask God a favor, at dininig ng Diyos, alam mo, minsan, malaki ang epekto sa ibang tao. Halimbawa, they were going to withhold you, or sometimes ginigiit ka nila, talagang iniipit ka nila. And then you pray God, na ang Diyos magapamuha, ang Diyos maga-intervene, ang Diyos makialam sa problema mo because of the people around you who try to destroy you, just try to roll with you, try sometimes you will sa ato pa sometimes those words na parang ma-insane ka na ba, parang amen. Kasi sometimes the enemy, actually hindi naman yung kalaban mo yung tao eh. That's why our adversary is not the flesh and blood, but spirit din. The spirit na nga siya lang ang gigamit sa enemy, try to destroy you. That's why we need also to have wisdom. Amen. That's why we need the Word of God to rebuke that kind of spirit. Amen. Throw the name of Jesus. Why? Because in this world, heaven and earth, He has now all the authority. We need to use that authority. And all these words that I'm telling you, that I'm telling you, is only our guide, and instruction for our daily lives. Amen. Ito yung magbibigay ng guide, ng instruction, na maging confident tayo
no, to use to use that power, no, to dominion, no, an authority to rule through our Lord Jesus Christ. Kaya nga, pigpugsain natin sila, no, talunin natin sila through the words of our Lord Jesus Christ, through His name. Amen. So, kaya nga victorious siya parati. Because He prayed. Hindi lang siya nag-pray for just a minute, no? But, no, minsan nga, buong magdamag. Nung He is about to crucified at the cross, He prayed for the whole night. At doon pa lang sa Gethsemane, He overcome. Victorious na siya doon pa lang. That's why, no, hindi siya nagtingog. Wala gid siya naghambal o kung ano man, no, na against, no, samtang ginaluto siya, samtang ginahampak siya. Because, no, doon pa lang sa Gethsemane, just like what I said, no, why? Panalo na siya. That's why, no, umaga pa lang, before you go sa imong mga trabaho, before mag-start yung araw na to, if you pray, kahit na ano pang sabihin ng ibang tao, wala ka na masabi. Because, binigay mo yan sa Diyos. Binigay mo na sa Diyos. Diba? So, tuloy tayo. So, forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And lead us not into temptation. So, kailangan na humingi tayo sa Diyos, ng wisdom, ng kanyang presensya talaga, na gabayan tayo, na hindi tayo mahulog sa mga tentasyon. That we will always be walk into the right path, the path of the righteousness, in the path of the righteousness, in the path of righteousness. Amen. So then He said to them, suppose one of you has a friend. Talagang binigyan niya ng diin. And he goes to him at midnight and say, friend, lend me 3 loaves of bread. So, friend, sabi niya, pahiramin mo ako ng 3 loaves of bread, ng tinapay. Now, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him. Dahil darating, sabi niya, dahil darating yung kaibigan ko na galing sa malayo, wala man lang ako may ipakaon sa iya. Amen. Wala lang man ako may ihatag sa iya. So, halin sa layo nga lugar, so madamog, kapoy gid siya. Amen. Then the one inside answer, yung amigo niya, don't bother me, sabi niya. Kung una akong gambalain pa. The door is already locked. And my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. Amen. Pero sabi ng Diyos, sinabi niya, huwag mo na akong gambalain pa. Nakalock na lahat. And then, nandito ako sa kama, kasama ko yung mga anak ko. Hindi na ako makabangon pa. Ka pa, serbisyuhan ka pa sa sinakabuta. O sa sinakapabor, hindi na pangayon mo sa akin. Pero sabi ng Diyos, I tell you, though he will not get up, even though hindi man siya magbangon, and give him the bread because he is, but sabi ng Diyos, I tell you, though he will not get up, and give him the bread because he is his friend. Wow. Although sa una, hindi siya magbangon, although kapoy na siya siguro, although ginatamaan na siya, kaya nakakondisyon na ang iyang isip, na matulog na siya together with his children and his wife siguro. Dahil masarap Masarap yung buhay na kasama mo yung anak mo, na nakahiga kayo sa isang kama, na nakayakap sila sa iyo, na natulog kayo. Amen. So, anuhin mo man yung, alam mo, napaka-busy mo sa lahat-lahat ng oras.
sa trabaho, sa work, umuwi ka, na parang wala ka nang pinapansin, hindi mo na pinapansin yung mga tao doon sa paligid mo. And then, pumasok ka sa kwarto, mag-lock ka, humiga ka, na gusto mo walang may magambala sa imo, wala sa may magdisturbo sa imo. Wow. Kasi busy ka eh. Busy ka maghanap ng pera. No, kung mayaman ka. No, kung ganun yung buhay mo, naghahanap ka ng joy, ng happiness, hindi mo makita. Dahil, your mind, ang isip mo is always in trouble by looking for riches and wealth. No, pero ito, napakasarap ng buhay. Nakayakap niya yung mga anak niya. I'm not telling somebody. No? No? Sinasabi ka lang, no? Na ito yung pumakasok sa isip ko eh. No? Wow. Kasi sinabi din yun ng kaibigan ko. Sabi niya, no? At the end of the day, yung pinakamasarap, kayakap ko yung mga anak ko. No? Sa pagtulog. Wow. Baka makabasa ka sa mga Bible stories before sila before sila matulog. Napakasaya, napakasarap ng feeling na gano'n. Amen. So ito dahil doon, kalpante na siya, pero ginambala siya, pero sabi ng Diyos, even though sa isip niya, ayaw niyang magbangon para gawin yung request mo sa kanya. But because, sabi niya, He is your friend. Dahil kaibigan mo siya, importante may kaibigan. Lalo na pag kaibigan mo, marami kang kaibigan sa church, marami kang kaibigan dyan sa trabaho mo, marami kang kaibigan sa palibot mo, especially yung mga kapitbahay mo, dapat kaibigan mo dahil in times of trouble, in times na kailangan mo sila yung unang malapitan mo. Sila yung unang madali-dali mo. In times na kailangan mo ng financial, yung mga nakapos ka, andyan sila. Amen. Ito rin siya. Kaibigan niya eh. Madali lang. Kumatok siya. So sabi ng kaibigan niya, sabi ng Diyos, because dahil kaibigan mo siya, yet because of man's boldness, dahil kaibigan mo siya, siya rin kaibigan ka rin niya. Because of his boldness, hindi siya nahiya na humingi sa kaibigan niya. No? May tapang siya. Dahil hindi nga, dahil sa connection, dahil nga sa communication, dahil sa conversation every day of your life, because you create a good connection. Mabuting connection sa kaibigan mo. And you are bold na magsabi sa kanya, pre, or mare, or kaibigan, napahingi mo na ng kahit na kaunti lang. O pahingi mo na ng tinapay, sabi niya. Dahil meron din akong kaibigan na darating. Sa malayong lugar, I know, pagod siya, kailangan ko rin, kahit na kaunting may ibigay lang sa kanya. Amen. Alam mo, sa pagbibigay, doon nagkakaroon ng please ang Ginoo, and then He give you favor. So, sabi dito, He will get up and give him as much as he needs. Dahil magkaibigan kayo, dahil maganda yung relasyon nyo, being as a friend, siya, sabi ng Diyos, siya ay magbangon. Siya ay babangon at ibibigay lahat ng pangangailangan mo. Hindi lang siguro pangangailangan mo. It is because of what? It is because mayroon kang mabuting relasyon na as being your friend. At sabi na, so I say to you, sabi ng Diyos, talagang kinukonekta ng Diyos yan sa kanyang sarili. So I say to you, sabi ng Diyos, ask and it will be given to you. Ask. Kailangan tayo, bold tayo. Isog ta. Mangayo. Ask and it will be given to you. So, He's now telling you, ask. Amen. Seek and you will find.
No, yung seek dito, hindi lang maganap. Talagang hanapin mo yung kanyang presensya. Ask, no, to our Father, no, with boldness, no, and courage. That's why, sabi nga, no, we come, no, no, we come into His presence with boldness, no, in the throne of His, no, in the grace of throne. Amen. So, ask, seek, and you will find. Knock, and the door will be open. Amen. So, when you seek now and connect into His presence, we need to know, we need to do, to what? We need now to knock at the door of His heart. That's why kung andun na tayo, doon pa mayroon na tayong ina-ask. No, 10 years ago, 5 years ago, we keep on asking and asking, bakit wala? And then we need, no, we andun na tayo sa seeking. And now, keep on knocking and knocking and knocking at the door of His heart. Or buong araw tayo, keep on knocking. Keep on knocking until na magbukas yan. Huwag tayong tumalikod, huwag tayong tumayo. No? And then, wala na bang nangyari? No. No? Kasi, itong word na to na sinabi ko sa inyo, present to, parati. The word of God is always present. Sinabi ko to sa inyo, and then, ma-bless kayo. And then, bukas na naman, if I'm going to, no, sabihin ko naman to, present na naman to. Hindi nagaluma ang pulong sa Ginoo. Amo na ang intindiho natin. Tomorrow, if I'm going to read this one, no, in your presence, then, present tense na naman yan. That's why, no, salamat sa Ginoo sa mga handa. Ako na bless gapon ko. That's why, no, we need to pray to ask. This is the instruction. No? Ito yung binibigay niya sa atin. Every day na wala. No? Sa tanan na area sa aton kinabuhi, we need to ask, seek, and pray. Hindi lang pray. We need to pray earnestly. No? Sa aton nga trabaho, sa aton nga finances, sa aton pamilya, sa aton kinabuhi, no? To our boss, no? Sa tanan. No? Amen. Sa aton nga mga farm, into our business, we need to ask with boldness. And then sabi niya, the door will be open. Because, sinabi niya, for everyone who asks, receive. Paano payuon mo karon? Makuha mo gid. He who seek finds, and to him who knocks, the door will be open. Kag sa tanan nga nagapanuktok sa mga puwertahan, no? Sa mga opportunity, another opportunity para maglaki yung income natin, para mag-multiply, mag-increase yung ating income, so that, magkaroon tayo ng breakthrough, and most especially, magkaroon tayo ng, financial freedom. Amen. Yun naman ang gusto natin eh. Sometimes, pag sinabi natin finances, sometimes, pag ginasulot natin ng kwarta, sometimes sasilingta nga, karnal na iya, material blessing. No! Money is a means and tools sa tanan natin yung mga panginahanglan. So, mas maayo na mayroon tayong financial freedom. Kaya gusto sang Ginoo malipay ta. Gusto sang Ginoo mabakalta ang atong mga panginahanglan, kag atong man mga wants. He will supply our needs. Sometimes, gusto man natin, ang gusto natin once gapon. Pero, no, we need always to pray na ibutang niya kita sa tama nga path. Kaya hindi sa mga blessing kag sa tanan yung mga finances kung ano man dawatan natin. No? Wealth and riches. No? God is giving us also, no, the wisdom that all of those things, no, will, no, ngayon na nga mga butang, we will use it for the advance of His kingdom. No? To testify about the goodness of God. Kung paano ito gina-bless niyo. Amen. Hindi nga magpariwara ta. Hindi nga ibakal natin sa maskin ano lang da. No? Nga maguba ta. Kay times nga madamo sa mga tao, naging bigya, naging tagaan sa mga opportunity nga gi-bless sila sa Ginoo.
Tingnan mo, no? If you open yung mga YouTube o ano pa man dira, no? Amen. Makita mo, madamo, no? In America, madamo sang nagdaog sa mga, what we call this one, sa mga, no? Sa mga luto, sa mga, tawag sila, sa mga, di ba? Ang daming nanalo. Millions of dollars. Pero, no? Because sa kalayawan, nawala, nagbalik sa pobre. Ang daming mga NBA na ang sweldo because of the contract na ilan nakuha, naging milyonaryo sila because of the skill and talents that God has given to them. Marami. Pero, hindi nato nabalaan. Siguro yung talent na yon, yung ano na yon, ay hindi naging blessing or something. There is testing and trials also. Na nawala. Nagbalik sa kalsada. Kaya kung isipon mo, pasalamat na maskin sa butanga mo siniarat na nakaon ta. Sang sakto sa bilong nga adlaw. Nakasimba ta. Makalakat ta sa kalye. Nga peaceful. Makalakat ta sa tindahan. Makabakal ta sa kanasin. Nga peaceful ang una-una ta. Because we have God in our lives. Amen. So, amen. So, silin niya, and to him who knocks, the door will be open. Kung ano man, kung gusto mo sang tawag sini, opportunity, the door will be open to you. Kung gusto mo sang tawag sini, na ma-promote ka, promotion, hindi alin sa kung sino man, promotion, comes from our Lord Jesus Christ. Amen. And then next, which of you fathers? So he's telling to us, or even to a mother right now. Sabi niya, if your son asks for a fish, will give him a snake. Sino ba sa aton? Ng mga parents? Nga kung ang bata na doon, mangayo sang sila niya, sang isda. Tagahan mo sang manog, sang bitin, sang ahas. Or instead, or if he asks for an egg, we'll give him a scorpion. Alam mo yung egg, yan ang pinakamadali nga lutuon, kag ina ang pinakasustansyado na pagkaon. Baskin adlaw-adlaw hindi kinapagsawaan. Amen. Kag pinakabarato. So sila nga, or if he asks for an egg, we'll give him a scorpion. Sino bala ang mga may parents nga mo na? Tatay o nanay? Wala din. Maliban na lang siguro kung araw ka sa presensya sang enemy. Na addictos ka. Unaon mo pang imong makasarili ka. Unaon mo pa yung imo. No? Amen. So, I'm sorry, pero wala akong nasuri sa inyo sa muna butang. Because, ara ko dira for so many years, selfish ka. Pag amo ka na, pag-ara na ang espiritu nga ara sa imo, selfish ka. For the whole of your life, for the whole year, mula nang inaisip mo, para pabulong lang ang sakit mo. Wow. Pero kung hara ka sa Ginoo, you become a blessing to your family, or to your extended family, or to the people surrounds you. Amen. Ano naman yung pinaka-importante? Ano ba ang pakalipay? To hoard all things? Punggan mo tanan ng blessing at pabodra sa imo. Kag si ganon mo, pakita mo sa ibang tao, tanawan nyo ko. Ako ang pinag-magranon sa tanan. Hindi nang kalipay na. Wala. Hindi ka gapon masatisfy si nanay kung mapatian mo nga mas may ara pa na mag-granon sa imo. Kasakit po mo. Ang damo sa mga mag-granon, kaya hindi sila maka-worship sa Ginoo, kaya ara sa utok nila, may mas mag-granon pa sa ila. Wala katagbawan ng inaisip. Amen. Sa matinutod lang, mamagin ang tunay ang preaching Sometimes God rebukes us. Or sometimes, we need to thank God. Pero kung nara ka sa Ginoo, sige na mo, Lord, i-bless ko, kay gusto ko i-bless ibang tao. Hindi, mas bayo. So, you become now a channel of blessing, and then, ang
no, paano sang kawayan ba? Or sang hose, ngalin dito sa tuburan, tuloy-tuloy lang ang tubig. No, ang tanan nga household, tanan nga balay, matagahan sa tubig. Hindi yan adra lang sa imo. No? If you wanted, no, that God will going to bless you, you need to become a channel of His blessing. Being an instrument of your blessing. No? Na nga mag-connect sa ibang tao. Kag sa siling sa Ginoo, mas dako ang kalipay sa naghahatag, no? Kisa nga ikaw hatagan, no? No? Mas lalo na kung ikaw naghatag, no? Naghatag ka pa 100, tagaan ka 20,000. Hindi lang, tagaan ka pa ng cellphone, 2 bilog. Because of the favor of God, no? Kaya ang Diyos eh. No? Why? Because nakita na sa Ginoo ang heart mo. God, nakita yan ang commitment mo, inabuhat mo. Ako to, no? Kaya naging tamad ta, no? Sa pagbabuhat sa pulong sa Ginoo. So, pero kung kalawad-lawon mo gali ang pulong sa Ginoo, so, no, grabe ang blessing sa Ginoo. Use other people to bless you. No? No? Kaya, no, sometimes, nabutang sa isip ta nga budlay magambal. Ay, pero nga budlay mangita sa pero salamat sa Ginoo, no, sa iya tayo sa atong kinabuhi. No, kung ano-ano na lang inambal ta, pero okay lang, no. Because yun eh. Yun talaga eh. Yun ang sa heart natin. Kasi sa Ginoo, which of your fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead, or if he asks for an egg, will give him a scorpion. Amen. If you then, though you are evil, sabi niya, no? If he were going to compare ourselves, no, himself, no, in ourselves, ang tawag niya sa aton, evil. Evil, because sino ang nag-rule sa kalibutan? Who is the ruler of this world? Evil. So because of sin, nahulog, no, ang aton nga unang parents, which is Adam and Eve. So, no, ang nag-rule sa aton, evil. That's why, no, if we were going to compare, no, ang iya sarili sa aton, we are evil. So sabi niya, if you then, though you are evil, know how to give good gift. Kung kamo ang mga evil, sila niya, mga tatay, sometimes we are evil. Nagahatag, no, kabalo maghatag sang maayo ng mga provision or good gift to your daughters, to your children. Sabi niya, how much more? How much more? Sila niya, to, alin dito sa prayer, ang to dire-dire niya gimpatag, ang tanan, ang kabuuan, how much more? Sila niya, will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Bakit hindi give? Bakit Holy Spirit? Sinabi niya, paano ba tayo makakonect sa Diyos kung wala tayong balaan ng Espiritu? Amen. How? No? Paano? Paano dadaloy ang blessing, ang pabor, ang peace, ang joy, ang happiness without the Holy Spirit in your life? Kaya nga, sabi niya, how much more? Ito na yun. Ito na yun. Ang imo nga panganduyon sa imo nga kinabuhi, ang balaan ng Espiritu, the Holy Ghost. Because if the Holy Spirit is within you, everything follows. Everything will be added. So ano ang kingdom ng Diyos? The Holy Spirit! Why? Because the Spirit of God is omnipotent, omniscient, omnipresent. Maski diin ka, upod-upod mo siya. Kung ano man ang imo nga pangayoon, miracles, He is omnipotent God. Kung ano man ang imo ginaproblema subong, He is omniscience God. He knows everything.
and He's powerful. Amen. So, hindi provision, ang mga pagkaon, atong mga petisyon sa adlaw-adlaw, ginahambal naton sa iya ang mga problema naton sa atong pamilya, sa atong mga batahan, ara ina, bisan sa atong mga parents, lalo na sa mga nanay, ang worried nila sa ilang mga kabataan. Pero we need, andyan na yan we need to let go and let God. And we need to be connected into the Holy Spirit. Because, ari ka din subong, kaya yaabuton sa balahan ng Espiritu. Ara man sa dito, in every corner of this globe, ara ang Diyos. Bisan pa man sa iyang trono, doon, dito sa langit. Because anong sabi niya? Heaven is my throne. The earth is my footstool. So, ano lang ara din? Ano lang ara din? Konektado tanan. Wow! Even though He is now our God there in heaven, so ara yung presensya sa ato. Ara lang sa buntas ang iya nga tiel. So ano siling niya? Kung sino ang nag-rule dire, ara lang siya dapadapa, si dalong siya dapadapa. Then, ano tada? Amen. So, because of that, we need to ask with boldness, seek and keep on knocking at the door of His heart. Now, we need our Father, we need to glorify Him, we need to magnify Him, we need to worship Him, we need to bless our Father in heaven. And then, that may His kingdom come and will be done in our life throughout this day. And then we ask for boldness sa tanan niya provision. Pero paano natin makuha na? If we will be connected in His presence, which is the Holy Spirit. Amen. So, anong sabi ng Diyos? Balik na sa may Matthew chapter 11. Amen. Lastly, siling niya, if you pray, but when you pray, sabi ng Diyos, go into your room. Ang mga siling ko kanina, what I said a while ago, na kinanglan may hara kita nga gamay lang nga area dira sa atong panibalay nga amo gina nga atong ginaludhan permit. Kung dira sa likod sa pertaan, hindi. Always. Amo na ang sacred nga place para sa aton. To meet or to be connected in our Lord Jesus Christ. So siling niya, but when you pray, go into your room and then close, mas mahayong gili. Close the door and pray to your Father. So kinanglan nga isaraduhon ginaton. Ilak ginaton. Para wala sang tawag sini, wala sang may samok sa aton pag-istorya sa iya. Communicate sa iya. So saradahan ginaton ang ginangaro, and pray to your Father who is unseen. Then, then your Father who sees what is done in secret. Then, kung makita sa aton amay sa langit, ang imo ginabuhat sa sikreto, amen, will reward you. He will reward you. Paano ka i-reward sa Ginoo? Kung nag-pray ka, taimtim ka nag-pray, kinanglan i-close mo ang ilang apwertahan, and then kung makita sa Ginoo, ang imong ginabuhat, ma-please ka sa pananawan sa Ginoo, He will reward you. In secret ba? Hindi. He will reward you openly. Openly. Makita mo na lang na. Sa imo nga kinabuhi, nga nag-connect lang ang mga blessing kag pabor sa Ginoo. Amen.
Amen. So, God bless everyone. That is our word for this morning. No? No. So, kainahot ko nga ang Ginoo maga-bless sa inyo subong nga adlaw, magaupod sa inyo, adlaw-adlaw sa inyo. Kinabuhi, aga pahinahot ko nga ang iyang mga pulong nagadulot, no? sa inyong tagipusoon, kag ini pagadalon nyo sa adlaw-adlaw. Kag kalipay ko, no? Kalipay ko together with my family, with my wife, and also, no? Together with all the saints, no? Sa church, and also especially, no? Sa aton pastors, no? Sa aton pastor, no? Sa aton nga presbyter, Pastor Neil Cuesta, and also sa iyang pamilya, no? At sa lahat sa mga saints, no? Nakaupod ta, mga prayer warrior, kalipay namon tanan. Nga ang tanan nga makabati, ang tanan nga nagatanaw, ang tanan nga mga viewers, kalipay ko, kaupod ko sa tanan nga mga saints, kaupod ko ang ako nga pastor, Pastor Neil, kalipay ko nga kaupod namon ng mga amon presidente sa mens, tanan nga mens, sa tanan nga mga membro sa Sinanga Church. Kalipay ko nga kamo tanan manggranon. I-bless ang Ginoo, materially, spiritually. Amen. So, kalipay. Kalipay ko yan, makita ko mo nga, bless ko mo sa Ginoo. Sa tanan ng mga members sa church, sa tanan nga nagasimba dira. Kag sa tanan pa nga magasimba dira, tanan nga mga bisita dira. Kag sa tanan man nga naga-view, permanente. Kag sa tanan nga mag-view pa, kalipay ko nga declare ko nga kamo tanan pamanggarunon sa Dios. Financial favor, manggaranon sa kalipay, manggaranon sa peace, sa joy, financially. Ano pa ba? Manggaranon sa kalipay, kaupod sa inyong pamilya. Manggaranon sa kalipay, nga kaupod nyo, nga ang inyong mga boss, ang inyong mga head, no? Nga maghatag pabor sa inyo, ang inyong mga kabataan, sa ilang trabaho, ang ilang mga head, sa ilang offices, nga maghatag sa mga bonuses, no? Di lang na. Sa tanan, no? Sa ilang mga pabor, no? Sa ilang kinabuhi. Wow. Wow. Salamat sa Ginoo, no? Kay sa iyang presensya sa aton karon nga adlaw. Amen. No? So, this time, i-close na natin kay, no? Sadyay, namin ako matyagan, doon din tumuntat. So, thank you na sa inyong time. Salamat sa subong aga, kalipay ko ngayon nga kaupod na mo, no? Sa sining live streaming. Salamat sa Ginoo nga gina-bless niya ang inyong bulungaton kag kamuman. So, may the Lord bless you materially, financial blessing, and also spiritual blessing, the most important one. So, gahinaot ko nga kamugin, no, i-bless ang Ginoo sa inyong mga trabaho, sa inyong pamilya, sa tanan nga area sa inyong kinabuhi. Salamat, no, sa liwat kag God bless. Amen.